tulungan tayo po'y magsitayo at atin pong basahin sa sama-sama ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa awit 145, talatang 18 at 19. Psalm 145, verse 18 to 19. It says, "The Lord is near to all who call on Him, in truth. He fulfills the desire of those who fear Him. He also hears their cry and saves them." Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at iniligtas sila. Mari na po tayong makaupo. Last September po I began a series on the attributes of God with main focus on His being. That God is not the same with us. Ng Diyos ay hindi natin kagaya, katulad. He exists on His own and He is sufficient in Himself and He does not need anything from any of His creation. My purpose in this series is for us to deepen our knowledge of God, and by doing so, as we increase our understanding of God, it is my prayer that it will somehow transform our lives, our life of worship, our spiritual journey to holiness, and I pray that it will also empower us all the more to love the Lord and serve His purpose and mission on earth, that the gospel of Christ might be sold in the hearts of all people, that God want to be saved. So yun ang layunin ko, na habang tinatalakay natin ang purpose ng ang attributes of God na ito, focus on the being of God, ay lalo pang lumalim ang ating pagkakilala sa Kanya, na magbubunga ng isang malalimang pagsamba, malalimang pagkilala sa Kanya na magdudulot ng kabanalan at magbabago ng ating buhay, para patuloy nating maipahayag at maganap ang Kanyang layunin ng pagliligtas sa daigdig. God is a transcendent being, na Siya ang supreme King of the universe, at hindi Siya pwedeng mapantayan ninuman sa Kanyang karilagan at kadakilaan. In short, tumutukoy ang katangiang ito, yung transcendence ng Panginoon Diyos, sa Kanyang majesty, sa Kanyang greatness, sa Kanyang bigness, bilang natatanging Diyos at walang ibang Diyos. So, I could say that transcendence of God is about His majesty, His highness, His, as the Puritan calls, I quote, holy otherness. Na talagang siya ay distinct, na ay iba, wala siyang katulad, at siya ay napaka-rangal at dakila. Ang Diyos kung ganoon sa Kanyang pagiging transcendent ay hindi kayang maunawaan ng sino ng tao, because He is far above us, human being. We cannot know Him because He is so majestic. Our minds cannot comprehend who He really is. He is incomprehensible as far as our minds can discern. He is so far from us because He is above us. Pero sa kabila nito, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, bagamat siya ay transcendent, bagamat siya ay majestic, bagamat siya ay nakatira sa liwanag ng hindi kayang malapitan ninuman, ang Diyos na ito ay nagpakilala sa Kanyang sarili. He revealed Himself to us through the nature He has created and through the pages of the Holy Scriptures. Sapagkat kung hindi ni-reveal ng Diyos ang Kanyang sarili sa sangkatauhan, especially sa ating mga mananampalataya, there's no way for us to know God, there's no way for us to understand who He really is.
So, sinasaad ng banal na kasulatan that God is a transcendent being. At the same time, pinapakita din sa banal na kasulatan na siya ay immanent. Pag sinabing immanent, it describes about His nearness to us. Na siya ay malapit sa atin. Bagamat siya yung other being, distinct from all of His creation, the one who rules with great power and with great authority, God being the great King, and yet He is very, very, very near to all of us, especially us who are in Christ. So when we talk about transcendent, it's about the majesty of God. When we talk about immanence, it tells about the nearness of God. Pagiging malapit ng Diyos sa atin. Parang contradictory, ano? God is so far, He is so transcendent that we cannot fathom who He really is, and at the same time, He is so near upon us. Diba? Parang God is far and yet God is near. How does this happen? Paano mangyayari na ang napakalaki at napaka-majestic na Diyos, napaka-makapangyarihang Diyos na hiwalay sa daigdig ng mga tao at sa lahat ng kanyang nilikha, na itong Diyos na ito nakatira sa liwanag na hindi kayang malapitan ni numan, ay naging malapit sa Kanya na Kanyang nilikha, most specifically sa atin na Kanyang mga tinubos. This is so amazing. This makes us wonder what kind of God He really is. Nakamamanghang katangian ng Diyos. Yes, He is so far as the world of men is concerned, because He is infinite, we are finite. Hiwalay siya sa sangkatauhan. He is so holy, we are sinners. Di pwede siyang masilayan ng sinumang mata ng mga tao. Kahit si Moses, he only had a glimpse of the glory of God. Hindi nakita ni Moses ang mukha mismo ng Panginoon. Ngunit sa kabila ng pagiging transcendent na ito ng Diyos, He is so near to us. And also, He is present sa daigdig na ito, sa buong sangkatauhan. So how could God become immanent? Paano siya naging malapit? Well, I could say it is also related sa pagiging immanent ng Panginoon. Yung tinatawag nating katangian ng Diyos na omnipresent. Okay? Omni. From the Latin word na all. Omni. All. And then yung present. What does it mean to be present? It means, ibig sabihin ng salitang ito ay to stand, to be present, to be available. Nandyan. Ano ba ang kasalungat ng presence? Absent. Di ba? So, omnipresent of God. Ito yung kanyang pagiging nasa lahat ng dako, aktibong kumikilo sa lahat ng bagay, takbo ng pangyayari sa sanglibutan ito. Hindi siya distant na Diyos na walang pakialam sa nangyayari sa daigdig na ito. He is the God who is so present in all things that He has created, but He is not part of His created being. Meaning, hindi siya nagiging bahagi ng kanyang mga nilikha, in the sense na siya ay, yung kanyang mga nilikha ay magiging Diyos din na katulad niya. That is what I meant by that. God's omnipresence in all things also conveys God's work. Ano ibig ko sabihin dito? Hindi siya yung Diyos na naririyan, nandiyan ang present niya, pero wala namang ginagawa. Diba? He is so involved in all of His creation. Involved. Kumikilos. Nag-control, nangangasiwa. Tayo, we could be present in the church today. Nandito tayo. No? But it does not mean that we are so much involved in the church. What I mean is, maaaring naririyan lang tayo pero wala naman tayong ginagawa talaga para sambahin. We have other reason to come here
than to worship the Lord. Wala tayong ginagawa para paglingkuran ng Panginoon. We are physically present but absent when it comes to church involvement. We don't see serving God as a privilege. It is an honor to be called God's co-worker, kamanggagawa ng Diyos sa kanyang gawain. But we don't see it that way. Oftentimes, we think of serving God as an option. Option lang. Kung may time tayo, magsaserve tayo. Pag gusto lang natin, magsaserve lang tayo. Pag kailangan lang tayo sa gawain, saka tayo magsaserve. This is how we see being in the church. Yeah, we could be present and yet still absent when it comes to serving our God. We don't understand the meaning of the word worship. At least, to my knowledge, meron dalawang Greek word para sa worship. Yung salitang proskuneo, meaning to bow down, to revere, magpatirapak. Ang kahulugan niyan is to worship. And the other Greek word for worship is latreia, where we get the word liturgy. It means to serve, maglingkod. Kaya hindi lamang po yung pagsamba ay talagang pagpapatirapak, kundi involved ang paglilingkod sa Panginoon. So when we say God is omnipresent, ibig sabihin yan, di lamang siya present sa lahat ng dako sa sanlibutan ito, kundi ang kanyang pagiging present ay may dahilan, merong layunin ang kanyang pagiging present. That God is serving and that God is upholding all things in this world. So yun ang ibig sabihin ng kanyang pagiging omnipresent. Hindi lamang siya present na walang ginagawa, nakatingin lang, walang pakialam. Hindi po ganun ng Diyos. He is so much involved in all of His creation. At nakikita po natin yan sa ating pagtalakay. Well, the presence of God in the whole universe, sabi ko nga, omnipresent. Nasaan po ba ang presensya ng Diyos? We could say that sa lahat ng kanyang nilikha. Parang malabo pala yung nagawa kong PowerPoint. Anyway, I want you to open your Bibles to Psalm 104, verse 13 to 30. Awit 104, 13 to 30. Ito napakagandang awit na ito. At dito makikita natin ang involvement ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Babasahin ko ito sa Tagalog. No? Awit 104, talatang 13 hanggang 30. Mula sa langit na inyong luklukan, ang bundok ay inyong pinapaulanan. You could see God is the one pouring out rain sa mga kabundukan. Tama ba? At dahil sa inyong ginawa, tumatanggap ang mundo ng pagpapala. 14. Pinatutubo ninyo ang mga damo para sa mga hayop at ang mga tanim ay para sa mga tao, upang sila'y may maani at may makain. Who makes the plant grow? Sino ang nagpapatubo? It's not the soil, it's not the rain, it's God, right? Para yung mga tao ay mayroong maaani at makakain. Tama? God is so much involved in this world, in all of His creation. Verse 15, may alak na maiinom na magpapasaya sa kanila. May langis na pampakinis ng mukha. Ano kayang klaseng langis yun? Anyway, maganda ang description. Na ibig sabihin, itong mga bagay na ito na available sa daigdig ay para sa benefits, pakinabang ng kanyang mga nilikhang mga mamamayan. Nadidiligang mabuti o may tinapay na makapagpapalakas sa kanila. Hindi lang yung panadero gumagawa ng tinapay. Saan ba galing ang tinapay? Di ba? Sa trigo. Saan ba galing ang trigo? Yan, di ba? Verse 16, nadidiligang mabuti ang inyong mga punong kahoy, ang puno ng cedro sa Lebanon, na kayo rin ang nagtanim. So yung mga puno, ito ay ang Diyos ang nangangasiwa. At sa mga punong ito, sa verse 17, doon nagpupugad ang mga ibon at ang mga tagak ay tumatahan sa mga puno ng abeto.
Ang kambing gubat ay nakatira sa matataas na kabundukan, ang mga hayop na badger ay naninirahan sa bababatong lugar. Lahat pong ito ang Diyos ang nangangasiwa. No? Ngayon ang baboy ay hindi na sa kulungan tinitira. Sa kwarto na, no? Naalagaan na. Napatawa kayo, no? Pero ang talagang likas na katangian ng mga hayop ay dun sa wilderness or sa ano, diba, sa forest. Ngayon talagang pati sawa. Nasa loob na ng kama, no? Kasama na. Anyway, yan ang disenyo. Tayo naman gumagawa na alternate natin yung mga disenyo ng Diyos. Anyway, 20 muna. 19. Maganda 19. Nilikha niyo ang buwan bilang tanda ng panahon. Tanda, no? Hindi ito about the moon that really, it's about the months that we have from January to kailan ba? December. Gusto niyo yung December no? At ang araw na may lumulubog sa oras na inyong tinakda. Well, ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng pagsikat, paglubog. 20, nilikha niyo ang kadiliman na tinawag na gabi. At kung gabi gumagala ang maraming hayop sa kagubatan, di ba? Ang Diyos ang nangasiwa niyan. Umaatungal ang mga leon habang naghahanap ng kanilang makakain na sa inyo'y nagmumula. At pagsapit ng umaga, bumabalik sila sa kanilang mga lungga. At doon nagpapahinga. Ang Diyos ang nagdisenyo ng lahat ng yan sa mga hayop na ito na binabanggit dito. Ito, verse 23. Ang mga tao naman ay lumalabas papunta sa kanilang gawain at nagtatrabaho hanggang takip silim. No? Ang Diyos pa rin ang nangangasiwa ng mga bagay na ito sa buhay ng mga tao. Kaya sabi doon sa verse 24, kay dami ng inyong mga ginawa, Panginoon, nilikha ninyong lahat ayon sa inyong karunungan. Ang buong mundo ay puno ng inyong nilikha. Ang dagat ay napakalawak at hindi mabilang ang inyong mga nilalang dito. May malalaki at maliliit. Ang mga barko ay paroot parito sa karagatan at doon din lumalangoy-langoy ang nilikha niyong dragon na lubiyatan. Lahat ng inyong nilikha ay umaasa sa inyo ng kanilang pagkain. Sa oras ng kanilang kakailanganin at binibigyan niyo sila ng pagkain at kinakain nila ito at sila'y nabubusog. It is God who provides food for all His creation, sa lahat, sa animal kingdom. Ngunit, kung pababayaan nyo sila, matatakot sila at kapag binawi ninyo ang kanilang buhay, so it is God who withdraw life. Sila'y mamamatay at babalik sa lupa. So, maging sa kamatayan ng mga tao, it is God who is involved. It's not us who decide our own death. No? But it is God who decides for that. Kapag binawi nyo ang kanilang buhay, sila'y mamamatay at babalik sa lupa. Kaya yung mga mananampalataya na may mga malulubang karamdaman, huwag nating sabihin, ang cancer na ang pumatay sa kanya, namatay siya dahil sa cancer. So, ang Diyos ang siyang mayakda ng kanyang buhay at siya rin ang kumuha nito. Kasangkapan lang yung sakit. Ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng ito. No? Nalilikha sila kapag binigyan mo ng hininga. Meaning, hindi lamang natapos ang creation sa Genesis 1, kundi nagpapatuloy ang paglikha ng Diyos. Hindi lang procreation, kundi recreation. Nalilikha sila kapag binigyan mo ng hininga. At sa ganung paraan, binibigyan nyo ng bagong nilalang ang mundo. So we could see that God is so involved in the whole of the universe. His presence, His omnipresence, His care, sustenance, andyan sa lahat sa daigdig na ito. Pangalawa, the sustaining presence of God in the world. Parang gusto ko lang bigyan ng day nito again. In the cause and effect of all things, it has not been unbroken. It continues. Yung cause and effect. Ano ba yung mga cause and effect? Pwede natin gamitin dyan as illustrations.
For example, kailangan ng halaman ang sikat ng araw. Kailangan ng halaman ng tubig. Kailangan ng halaman ng carbon dioxide to convert this carbon dioxide into oxygen. At itong oxygen na ito na kino-convert mula sa maruming hangin, ang nagko-convert ay ang mga halaman sa ating paligid. Itong maruming hangin na ko-convert into malinis na hangin, oxygen, nasa naman nating hinihinga. Kaya kayo magtanim ng snake plant at maganda raw itong mag-convert ng carbon dioxide to oxygen. So yung oxygen, ginagamit ng Diyos yang mga halaman to produce oxygen na malinis na hangin. Di ba? Yun po yung cause and effect. Ang Diyos po ay involved diyan. It is not just we call natural law or nature. No, God is the one involved in this kind of cycle, in this kind of unbroken, continuous cycle in this world that brings life, no? Hindi ito natural as in walang gumagawa, natural lang. Nature lang, walang kumikilos, walang nag-iisip, walang nag-umpisa, walang nagtapos, walang layunin, walang nangangasiwa. No. Ang lahat ng yan, ang Diyos ang kumikilos. Involved ang Diyos sa lahat ng mga bagay na yan. Nagpapatunay lamang ng Diyos ay ang siyang namamahala sa sanlibutan kanyang nilikha. Hindi niya pinabayaan ang buong daigdig na kanyang nilikha na kumilos lamang sa kanilang galang sarili. Salip, very much involved ang ating Panginoon sa bawat bagay at bawat pangyayari. Psalm 147 verse 8, He covers the heavens with clouds, He prepares rain for the earth, and He makes grass grow on the hills. It is God who is so involved in all of this. Hindi ito by nature lang. God is the one making all these things. Ang pagdating ng ulan, it is God. Ang pag-prevent ng Diyos ng hindi pagdating ng ulan, tulad ng panahon ni na Elijah, no? Na 7 years na hindi umulan sa Israel. Ang Diyos ang control. The pattern in His creation of rain, the pattern in His procreation of animals and plants, and how He sustains our human bodies, mga minamahal ko, God is very much involved. So, it's about His presence, involved, actively working in us. How our body functions, paano kumikilos ang ating katawan, how our digestive system works, how our brain cells send signal to every part of our bodies, how we breathe, how we walk and talk. All of these are evidences that God is present in the giving and sustaining of life of every human being, and I would say in general every living thing. Diba? God is involved sa sirkulasyon ng ating dugo. No? Tama ba ka? And the moment God says, tapos na, we will depart. Kahit hindi natin gusto, o meron gusto tayong nangyari pa. I remember yung isang kilalang personalidad. I don't know who this man is, but ang pangalan niya si Voltaire. He's so rich, he's so famous at the time, but bago siya namatay, meron siyang isang sakit na talagang incurable. Hindi na kayang pagalingin. And then sabi niya sa kanyang physician, I'll give you half of my wealth if you could only give me 6 months more to live. Bibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa iyo. Bigyan mo lamang ako ng 6 na buwan para mabuhay pa. Sabi ng manggagamot ng doktor, that's impossible. No? So anyway,
Pero kung sabihin nyo sa akin, bigyan nyo na lang sa akin. Anyway, marami pong mga talata pa sa Bible ang nagpapakita that God is really active. Siya ay kumikilos. Ang kanyang presence ay nasa lahat ng mga bagay at sa lahat ng mga pangyayari sa buong sanlibutan. He is the one in control of all things. In Ephesians chapter 4 verse 6, sabi ni Apostol Pablo doon, sabi niya, tayo'y may isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Pansinin yung mga huling pangungusap, mga pananalita. Sabi ni Paul sa Diyos, tumutukoy sa Diyos, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Wow. He is in everything, He is in all things, He is supreme in all things, and He is in all things. Colossians 1:17, nananatili ang lahat ng bagay dahil sa Diyos. Sabi ni Paul, Colossians 1:17, siya ang una sa lahat at ang buong sinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Bakit hindi nagbabanggaan yung mga planeta? No? Bakit hindi lumalapit masyado ang araw sa atin? Na tayo masusunog, matutusta tayo, mamamatay. Bakit naman hindi lumalayo ng sobrang layong araw to the point na ang buong sanlibutan ito, ang daigdig na ito ay magiging sobrang lamig? Baka tayo naman ay manigas. No? Ang Diyos ang nangangasiwa ng mga bagay na ito, mga minamahal ko. Kahit pa may mga taong ayaw kilalanin na ang Diyos ay kumikilos sa mga bagay na ito, na ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng bagay, saklaw ng kapangyarihan at presensya ng Diyos ang bawat bagay at pangyayari sa buong mundo. May mga taong ayaw kilalanin pero hindi kayang pasubalian na nananatili pa rin naririyan ng presensya ng Diyos. At ang Diyos na ito ay hindi lamang omnipresent, kundi siya rin po ay perfect. Siya ay ganap. Siya po ay nagbibigay ng ulan at sikat ng araw, both to the righteous and to the wicked. Siya nagbibigay ng pagkain sa lahat ng hayop, sa mga ibon, sa impapawid. Siya ay nagpapanatili ng mga panahon. Maganda yung, isang greatest thy faithfulness. Summer, winter, spring, and harvest. So, yan ang iba't iba. 4 seasons. Siya ang nagpapanatili niyan. Hindi po yan natural lamang na the whole year, talaga may summer, may winter. Siya po yung nangangasiwa ng mga bagay yan. Pwede bang gawin ng Diyos puro summer? Kung gustuhin niya, di ba? Pwede yung gawin yun. Pwede bang gawin ng Diyos puro na lang rainy season? Pwede. Karanas tayo ng malakas na ulan ng panahon ng Christine. No? Mabuti bigla na lang umalis at malamayo na yung Christine. Dahil nagdala talaga ng matinding perwisyo at sakuna sa ating lalo na sa amin, sa Batangas, marami namatay. So, ang Diyos ang may control ng lahat ng yan. Pastor, bakit ba marami namatay doon sa bagay? Hindi ko po kayang masagot ng mga bagay na to. But God is still in control of everything that is happening in the world. Pastor, bakit ba hindi po patigilin ng Diyos ang gera dyan sa Ukraine, sa Russia? God has His purpose kung bakit siya ay pinahintulot siya mangyari yan at kumikilos siya amazed of all these terrible things that are happening in the world. Sa panahon ng COVID, ganun din ang tanong ng karamihan. Where is God during the time of COVID-19, di ba? I don't know the answer yet. He is still in control because He is God, our supreme God. Well, speaking of God's presence, alam nyo, sa Bible, ang mga tinubos ng Diyos, ang bayan ng Diyos, in the Old Testament, ang bayang Israel, bansang Israel, at tayo sa New Testament, ang church, mayroong espesyal na atensyon at presensya ang Diyos
sa kanyang tinubos, sa kanyang bayang pinili. Agree kayo? Bagamat generally speaking, ang Diyos ay present na nagpo-provide sa lahat, sa sangkatauhan, sa masama't mabuting tao, pero pagdating sa pagtubos ng Diyos, meron siyang kakaibang presensya, concern, malasakit, pag-ibig sa mga tinubos niya. Ang kanyang presence ay naranasan ng mga Israelita nung sila'y umalis sa Egypt, nung sila'y tumakas. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang presence? Sa kanyang bayang tinubos, sa pamagitan ng haliging apoy kung gabi at balumbo ng mga ulap kung araw. Di ba? Yun ang tanda ng presensya ng Diyos. No? Kapag nagkakampo sila nandoon, ng balumbo ng ulap, nandoon ang haliging apoy kung gabi. No? Kakaibang presensya yun ng Panginoong Diyos sa kanila. Hindi po naranasan yan ng ibang mga bansa, katulad ng mga Egyptian. No? Hindi nila naranasan yan. At ng iba pa mga countries sa Mesopotamia at that time. May kakaibang provision din ng sa mga Israelita ang Panginoong Diyos. Sa loob ng 40 years na kanilang paglalakbay doon sa wilderness, sa ilang, never silang nawala ng tinapay. Imagine wala silang lupa. Hindi sila makapagtanim. Nakikiraan lang sila sa mga bansa. Ayaw pa silang padaanin. Lalo na yung sa Edom. No, diba? Makikiraan lang kami dyan. Bibili kami sa inyo ng pagkain. Babayaran namin. O ano man makakain namin dyan sa inyong lugar. Mga taga-Edom, pati inumin, babayaran namin. Pero ayaw silang padaanin ng mga taga-Edom. Pero ang Diyos, dahil may special presence at concern sa kanyang bayang tinubos, hindi sila nawala ng makakain, di ba? Hindi sila nawala ng tinapay. Ano ba yung tinapay ng Diyos na binigay sa kanila? Mana. No? Ganda for the whole 40 years in the wilderness. Sabi sa Deuteronomy 29 verse 5, 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang, hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan ni napudpud ang inyong sandalyas. Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyong siya ang ating Diyos. Imagine, sila ay naglalakbay mula sa Egypt patungo sa Promised Land, no? For the past 40 years. Hindi sila pinabayaan, pinagkulang ng Diyos sa kabila ng matigas ang kanilang ulo. No? May mga reklamador doon. Wala na kami makain, Moises. Gusto namin sa Egypt, may sibuyas. Wala na kami mainom na tubig. Di ako pakareklamador ng mga tao noon. Wala naman pinagkaiba mga tao ngayon. No? Ganun din. Pagka wala, reklamo. No? Palipat-lipat sila ng lugar. Wala silang permanenteng tirahan. Kailangan pa nilang gapiin yung mga kaaway. Di ba? Para lamang sila magkaroon ng sariling lupain. Pero yung dakilang presensya, special presence and provision and care of God, enough, sufficient, hindi sila pinagkulang. No? Napakaganda niyan. Because of that, tayo po ay na-encourage. Huwag nating problemahin ang ating mga kakainin, inumin, daramtin, di ba? God knows that we need all of this. No? Ganda. Okay, nasa na ba ako? Yan nga, at palagi sila nagrereklamo, God never abandoned them, especially sa pamangailangan ito. Kaya lang yung mga reklamador, they were judged, pinarusahan nga po sila. Sila po'y nangamatay in the wilderness at hindi po sila nakarating sa Canaan, sa Promised Land. So we could say that the presence of God ay yung kanyang espesyal na presensya sa kanyang bayang tinubos. Tulad ng ating nakita sa bayang Israel, no?
Ang layunin ng Diyos for that matter is for these people to know Him, para makilala siya ng kanyang bayan. At sa pamagitan po ng pagkakakilalang ito ng kanyang bayan, maipapakilala din naman ng kanyang bayan ang Diyos sa ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila. That is the purpose of God why He saved. Para sila gamitin din ng Diyos para i-introduce, ipakilala si Yahweh sa iba pang mga tao. Because, ang layunin ng pagliligtas ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Israelita, para sa lahat ng mga bansa. Gusto ng Diyos ang lahat ng tayo maligtas. So God's omnipresence aims to manifest His abiding power, His love, His concern for His chosen people. Kaya pag sinabing present ang Diyos, kahit hindi mo feel, may layunin ng Diyos sa kanyang presensya sa buhay mo at maranasan mo ang power, love at concern niya sa buhay mo kahit hindi mo feel. Why? Sabagat yun ang kanyang katangian kung bakit nandyan siya para sa'yo, para sa akin. How many times in the gospel we are taught by the Lord Jesus Himself not to worry? We worry a lot of things, no? For a lot of things that really concern us, our earthly existence. Tayo ay nag-worry. At yun daw pinakamaraming ari-arian ang may pinakamaraming worry. Sino sa inyong maraming ari-arian? Kasi pag marami kang ari-arian, ibig sabihin marami kang pakikialaman. Tama? Marami kang lilinisin. Marami kang iisipin. Kaya nag-worry. Maraming concern sa mundo na ito. Tayo nag-worry. Sino sa inyo hindi nag-worry? Wala, nag-worry ang lahat. Pero ano sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:26? Sabi niya sa kanyang mga alagad about worry. Huwag kayo magbabalisa. Sabi niya, masdan yung mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Wow! Ang mga ibon pinapakain ng Diyos. Hindi pinababayaan ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, kayo ay mas higit pa kaysa sa mga ibon. Gugutumin ba tayo ng Panginoon? Sobra-sobra pa nga ang pagkain kaya nagkakadiabetes Tawa kayo dyan. Di ba? Nag-eat all you can. Sangyup, masarap anyway. Tungkol naman sa pananamit. Ang hirap natin pumili ng mga damit sa department store. Iba-iba yung brand. Diba? So, may binanggit ang Panginoong Hesus dyan. Para hindi tayo mag-alala kung ano susuot sa anniversary sa linggo. Ito, ang sabi ng Panginoon, Matthew 6:30. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Ang Diyos ang nagbibihis sa mga damo, sa mga halaman, sa mga bulaklak. Ang Diyos ang magpo-provide ng iyong kasuotan. Iyo ba? Pastor, binili ko lang sa ukay-ukay ano naman? Damit din yun di ba? Sino sa inyo bumibili ako sa ukay. No? Pagka magandang klase. Tama ba? Pwede naman gamitin pa ba't ka mahihiyang galing dyan sa So we can see God's omnipresent here. No? God is feeding the birds of the air. God clothes the grass of the field.
He cares for these things. This bird, this animal, di ba? Wala naman mga kaluluwa yan. How much more for us? Does God really care for you? For me? Yes. He is so concerned about our life. He is even concerned about our health. Not just our health, God is so concerned about even our death and dying. Because our death is precious in His sight. Di mo ba? Napakaganda ng salita ninyo sa atin. When we are concerned about our death, we are thinking about it. It's the saddest thing that we could think of. We are scared to think about this. But Jesus in Matthew 10 verse 29 to 30, and encouraging His disciples there who were to face persecutions at the hands of the unbelievers, sabi doon sa Matthew 10:29, hindi ba't pinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayun man kahit isa sa kanila hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Alam niyo yung pagbagsak sa lupa ng isang ibon dahil namatay o dahil nahuli, no, ang ibon ng mga gustong manghuli ng maya, no? Lahat ng yan ay nagaganap na alam ng Diyos, hindi nalulingid sa Kanya. Verse 30, at kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Imagine. Makapal pa ba yung buhok? Sabihin niyo, mahirap bilangin. Siguro yung medyo manipis ang buhok, madali-dali. Ano? Yung makapal, mahirap. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Ano pinapakita ng Panginoon? He's so concerned about your life, your health, even your dying. Kaya sabi pa niya, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Walang mangyayari sa ating buhay sa daigdig na ito na malilingid, mawawaglit sa paningin at malasakit ng ating Diyos. Walang magaganap sa ating buhay apart from God's knowledge and concern for us. And He abides in us, and He will see to it that we will finish our Christian race in this world to His abiding presence and concern. Ang hirap mabuhay bilang Kristiyano sa panahong ito. Di po ba? Ang daming tukso, daming mga makasalibutang pwedeng mag-intay sa atin. Meron pa tayong indwelling sin. Pero God will see to it that we will finish our Christian race in this world. No? So, hindi naman natin, sarili natin yan. Ang Diyos ang kumikilos, tumutulong. God's presence is priceless. Hindi ko lang, natandaan ko lang isang awit. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Mas maigi, mabuti ang isang araw sa iyong templo kaysa sa 1,000 mga araw na hiwalay sa'yo. Di ba? Hindi ka lang ma-recall kung saan yun sa aklat ng awit. Para kay Moses, ang presensya ng Diyos ay walang katulad. You know, pinangakuan ng Diyos ang mga Israelita na sila'y dadalhin sa lupang pangako. Ang description ng Bible, yung promised land ay lupain na dinadaluyan ng pulot, pukyutan at gatas. Milk and honey. Diba? Ibig sabihin, abundant, sagana, mayroong mga ubasan, mayroong mga
mga hayupan. Okay? Napakagandang lupain, sagana. Hindi na sila maghihirap, magdurusa. Okay? Now, kahit pa napakasagana ng lupain iyan, alam yan ni Moises sapagkat sinabi ng Diyos bagamat hindi siya nakarating. Pero naniniwala siya na maganda yan. Kahit pasagana yung promised land na ipinangako ng Diyos sa kanila, kung hindi sila sasamahan ng Diyos, mas pipiliin pa ni Moises na manatili na lamang sa ilang nakasama ang Diyos. Kaysa sa nandun nga sila sa abundant sea, pero yung presence ng Panginoon ay wala sa kanila. Saan natin makikita yan? Exodus 33:15-16. Sabi doon, sa ay nakikipag-usap sa Panginoon. Sinabi ni Moises sa Diyos, kung hindi nyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paaalisin dito. Imagine that. Nasa wilderness sila, wala silang sariling bansa. Pero para kay Moises, the presence of God is incomparable, priceless. Verse 16, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiba sa lahat ng mga bansa. So ang concern dito ni Moises ay yung pagsama ng Diyos sa kanila para mapatunayan na sa kanila ay nasa kanila talaga ang Diyos at naluluwalhati ang Diyos sa kanila. Moses is so concerned about God's glory sa kanyang pagsasabi nito. So we could say na sa kalipunan, katulad ngayon, assembly, kalipunan ng mga tinubos ng Panginoong Diyos noon at sa ngayon, naroon ang kanyang presence. Di ba? Nandito ba ang Panginoon? Parang wala ko pong napakinggang amen. Nandito ang Panginoon in the assembly of His people. At yung pong assembleya na yan, yung gathering na yan, ito po yung ginagamit ng mga psalmista, the psalmist, yung mga sumulat ng Psalm, Book of Psalm. Para hikayatin ang bayan ng Diyos na sumamba at sila ay dumako sa kanyang banal na presensya. So God's presence is in the assembly of God's people. Psalm 95 verse 2, sabi doon, let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. So come to His presence with thanksgiving in your hearts. Napakaganda niyan. Ibig sabihin, sa bawat pagtitipon, asembleya ng mga tinubos ng Diyos, ng bayan ng Diyos, tayo ay lumalapit sa presensya ng Diyos. Ngayon, nung magkasala si David, nag-pray siya na huwag aalisin ng Diyos ang kanyang presensya sa buhay ni David. Psalm 51:11, cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Huwag mong alisin sa akin ang inyong presensya at huwag mong aalisin ang banal mong Espiritu sa akin. This is the repentant Psalm of David, Psalm of Lament, nang siya'y magkasala laban sa Diyos, siya ay nagpakababa. Sabi niya, huwag mo akong itataboy palayo sa iyong presensya. So mahalaga sa mga nanulat ng awit kay David ni Moises ang presensya ng ating Diyos. Why is it so important para sa mga na Bible characters na ito na maging nasa ilalim at pangunguna ng presensya ng Diyos noon? Ano ba ang dahilan bakit gusto nila nasa presensya ng Diyos, nasa pagsamba sa harapan ng Diyos? Bakit nila gusto yan? Because yung salitang be cut off from God's presence means judgment. Kapag sinabing ikaw ay maputol ang presensya ng Diyos sa buhay mo, will be cut off from God's presence, hindi lang sa assembleya ng mga tao, it means judgment.
Doon po sa Leviticus 22 verse 3, ito po yung pagsasabi ng Diyos sa mga lahi ni Aaron na magsisilbing mga saserdote. Sabi doon sa Leviticus 22:3, say to them, if any one of all your offspring throughout your generations approaches the holy things that the people of Israel dedicate to the Lord while he has an uncleanness, that person shall be cut off from my presence. I am the Lord. Kung ikaw ay saserdote, lalapit ka upang magministeryo sa mga banal na bagay sa sanktuaryo ng Diyos, at ikaw ay di malinis, halimbawa nakahawa ka ng patay, no? Pari ka, saserdote ka, ang parusa, wala ng second chance. Automatically, you'll be cut off from the presence of the Lord. Hindi na siya papayagan maglingkod pa bilang saserdote ng Panginoon. Yan ang judgment sa kanya, ayon sa law. So this is a very serious thing, to be cut off from God's presence. Kaya ganun na lamang prayer ni David para hindi siya mawalay sa presence ng Panginoon, sabagat David knows that he has sinned. Now, what does this presence of God means sa mga Old Testament people? I would like to use Job's words. Aklat po ni Job sa chapter 42, verse 5 to 6, the presence of God could mean seeing God for who He is. Seeing God for who He is. Na makita mo ang Diyos kung sino talaga siya. Job 42, 5 to 6, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Noon napapakinggan lang ni Job ang tungkol sa Diyos. Sabi niya, pero now my eye sees you. Nakita ng aking sariling mata. Therefore, kung kaya, I abhor myself. Tinakwil ko ang aking sarili and repent in dust and ashes. Ako ay nagsisi sa alikabok at sa aboy, meaning siya ay nagpakababa. Kinilala na niya siya ay katulad ng isang hamak na labok lang, no? Papakababa. It means Job's mind was enlightened by the very presence of God. Before it was clouded with sin, with doubt, and self-righteousness. Although, sa paningin ng Diyos, there's no man like Job when it comes to righteousness. Pero meron pinapareveal ang Panginoon why Job has to go through with this kind of ordeals under Satan's plan, no? Attack. Dati, para mawala yung kanyang tunay na pagtingin sa kanyang sarili, yung kanyang mga pag-aalinlangan, yung kanyang pagiging matuwid, because you'll find that Job was justifying that he is still righteous, no? Pero nang sabi niya dito na nakita ko ang aking sarili kung sino talaga ako. He saw himself as a repentant sinner. So, mga kapatid, think of the time that you came to faith in Christ. Maraming nag-invite sa inyo sa isang Bible study or sa isang worship service katulad nito. At na-open ang inyong kaisipan na nadidimlang nang marinig niyo yung gospel message. Nagpasa kayong manalig tanging kay Jesus lamang para sa inyong kaligtasan. Anong ginawa nyo? Tumiwalag kayo sa inyong dating religion. Like me, I was a former Roman Catholic, a devoted follower of Mary. And then, pagkatapos ng tumiwalag tayo, nagbago tayo, no? Ng uri ng ating pamumuhay, sapagkat alam na natin at nabito tayo sa liwanag mula sa kadiliman.
I would say that this also is a manifestation of the special presence of God in our lives, na nagdala sa iyo at sa akin para mamulat ang ating mga matang binulag ng small God ng sanlibutan ito upang di natin makita ang liwanag ng pagliligtas ni Kristo. When we repented and turned to Christ, we have experienced the special presence and power of God. Kaya pag sinabing we experience the presence of God, like Job, we see God as He is. Our minds were enlightened by the power of God's Word. Today, when somebody tells you, I have experienced the presence of God, may mga ganyan nagsasabi, I am in the presence of God. Ano ang kanilang mga ginagawa? Naglulundag sila, nagbabagsakan sila, nangingisay sila. No? It's a weird kind of scenario. Tapos ang lakas-lakas ng boses ng pastor, God is here! He is here! Feel His presence! Diba? Ganito ngayon sa ating kalagayan, maraming mga churches. Come in the front. Gusto nyo maramdaman nyo at maranasan nyo ang baptism ng presensya ng Diyos. Lapit. Diba? Tapos mamaya ay magkikisay na kung ano ng mga sasabihin na hindi mo maintindihan. Ako nga nangangawit na nga hindi ba ko. Anyway. Ganyan yung kanilang sinasabing, I have experienced the very presence of God. Pero in the Bible, when the people of God in the Bible encounter the very presence of God, ano nangyayari sa kanila? They fear. Merong reverential fear on their part. They trembled because of God's holy presence. Because God is so holy, He's so perfect in holiness. And they know and understand that they are men who are so sinful and so wicked. And in the very presence of God, they could not stand any longer. Maliban na sasabihin nila, woe is me. Like in Isaiah chapter 6. Sabi doon ni Isaiah, woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Ganon sila mag-respond sa presensya ng Diyos, woe is me. Kahabag-habag ako, I'm done, I'm ruined. I am a man of unclean lips. Peter, another example that I would like to use. Peter and the rest of the fishermen, sila yung nangisda magdamag. Pero wala silang nahuli. And then sabi ng Panginoon sa kanila, pumalahod kayo, ihulog ninyo yung mga lambat. Guro, magdamag kami ng isda pero wala kaming huli. Pero dahil sa sinabi nyo, huli po namin ihulog ang lambat. So Peter obeyed the voice, the words of the Lord Jesus Christ. At ano nangyari? Sa Lucas chapter 5, di ba? Nakahuli sila ng sobrang dami to the point na napunit ng kanilang mga lambat at to the point na kanilang mga bangka ay lulubog dahil sa dami ng huli. At pagdating sa ganito ang sinabi ni Pedro, kung makita niya yung mga pangyayaring ito, siya'y lumuhod sa harap ng Panginoong Jesus. Sabi niya, depart from me. Layuan niyo po ako, Panginoon, because I am a sinner. When we experience the very presence of God, it causes us to see ourselves who God is, who is holy, and we ourselves are sinful. That leads to our humbleness. Hopefully, ganoon nila pinahalaga ng presence ng Diyos
na sila ay unworthy sa harapan ng Diyos, na sila ay worthy, karapat-dapat sa parusa ng Diyos because of their being sinful. Pero today, taliwas ang mga karanasan ng presence ng Diyos sa mga pagtitipon sa iba-ibang mga churches. May natutumba, may nagsishake, may tumatawa, laughter in the spirit, may nagsasalita ng wika na hindi mo maintindihan, may naglulundagan. Napakalayo ng karanasang ito ng mga tao na tinukoy sa Bible when they encounter the very presence of God. Because the very presence of God is a sweet communion, transcendent presence of God. Ngayon, ang presence ng Diyos sa mga pagtitipon could be induced or manufactured. Paano mangyayari yun? Ma-manufacture mo yung presensya ng Diyos. Sinasadya, ang Diyos ang gumagawa o ang tao? Let me give you. Kung mayroong background music na solemn, soft, melancholic, ini-induce ng tono ng music na yan ang mold of feelings and emotions ng mga nakakapakinig. Samahan pa ng deklarasyon ng mga pastor, God is here, feel. Be joyful, shout, be blessed. Kung ano pa mga pananalita para mag-anyaya sa mga tao na maging aware sa kanilang emotion. Ito yung mga trick na ginagawa sa ibang mga churches para ma-feel yung presence ng Diyos. This is totally absurd. Sad to say, maraming naniniwala na nararanasan daw nila ang presence ng Diyos. Subalit, the reality is, wala sa kanilang presence ng Diyos. Why? Sapagkat they were just after their own experiences. You know, I'm not saying experiences with God are not good. I'm not saying that experience being with God are not helpful, but I would like you to understand this, mga kapatid. Hindi ang ating mga experiences na yan ang sukatan kung nasa sa atin ang presensya ng Diyos. All of these experiences, whether it's good, kahit ito'y magaganda, should be subject to the authority of the biblical truth. Hindi yung mga karanasan yan na anumang kaganda ang magsaset ng rule or standard ng truth for us. Salit, every experience, genuine man yan o hindi, ay dapat matest kung iyan ay sumasang-ayon sa katotohanan sa Bible. Our experience must be subject to the authority of the Scriptures, not the Scriptures ang magsasubmit sa ating experience. Okay, gusto ko lang daanan yan kasi may mga misconception talaga about the very presence of God. Wala nga ako nakita sa inyo nanginginig dito, nangingisa, meron ba? Pero I believe God is present with you, right? Do you agree? Ba't hindi kayo nangingisay? Kasi you know the biblical truth, di ba? Di ba? Kasi if you don't know the biblical truth, you may act like those people. No? At pagka hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka baptized ng Holy Spirit, hindi ka puspos ng Holy Spirit, di ba? Anyway. Now, ano ba yung mga karakteristik ng presence ng Diyos? Number 1,
God's presence is everywhere. Sa lahat ng dako. There's no place on earth where God is not present. Second, the presence of God is now. Pangkasalukuyan, and the presence of God, final presence of God would be in the future. Now, let me focus on this two. Number 2. The presence of God, ang presensya ng Diyos ay pangkasalukuyan. When does this happen? Ngayon. Sa oras ng ating pagsamba, we experience and we know by faith that God is here present with us. God's presence is in our midst during worship service, especially in the preaching of God's Word, the Word of God. God uses to manifest His presence as we listen to Him through His chosen preacher. The Holy Spirit uses the Word of God to teach us, to rebuke us, to reprove us, to correct us, for us to live a life of holiness. That is where the presence of God comes in. When? And how? Paano dumarating ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan? Through the preaching of God's Word. It is the Word of God that conforms us to His Son. It is the Word of God that edifies us. And it is the Word of God that brings us to faith and repentance. Music and singing have their own places in worship, but they are not what converts the soul. What gives hope, what enlivens our faith, what strengthens our resolve, what motivates us to love God and His church. God never alters the means of manifesting His powerful presence that enlivens dead souls, that transform our hearts to faith and obedience to Christ. And that is through the preaching and listening of God's holy Word. May role ang music sa pagsamba, pero it will not convert the soul. God bestows His presence every time the Word of God is preached. Because it is the Word of God that transforms our lives. It is the Word of God that gives us hope, that teaches us about Himself. Right? And so I would say, every Sunday, be excited to come and meet God through His words. Not just Sunday. You could do it every day in your own homes, right? You could read the Bible each day. God, speak to me. Your presence is here with me. You are talking to me. Amen? Okay. All right. Second, not just during worship, God is also present when we have this Lord's Supper. Christ is present among us spiritually. Alright? Kaya napakahalaga ng pagdalo sa worship service. Huwag kayong malilate sa pagdalo. You and I are summoned here by God to appear before God's presence every Sunday. Ang ganda, no? Pupunta tayo dito sa kapilya, mananambahan tayo, we are being summoned by God to appear before Him. Pupunta tayo sa presensya ng Diyos. Ano kaya kung wala kayo dito ngayon? Baka nasa ibang presensya na kayo, ano? Pero po naman, di ho ba? Third, the presence of God is for those who fear Him. This is our passage. Well, hindi ako masyado nagbigay ng pansin. Sabi ng ibang theologian, this is the last psalm that David wrote. But gusto kong tingnan natin muna yung verse 18 to 19. Because this special presence of God is for us who fear Him, we who recognize God's transcendence and immanence.
We who have this reverential fear of Him. Psalm 145:18, again, the Lord is near. Wow, ganda. Not to all people. The Lord is near to whom? To all who call on Him. Sa lahat ang tumatawag sa Kanya. To all who call on Him in truth. Ngayon, para maunawaan natin ang Psalm, paano interpret ang Book of Psalm, sino itong all who call on Him? Not all people. Pero may tinatawag tayong parallel. Yung who call on Him in truth also refers to those who fear Him. Eh, sino ba yung mga natatakot lamang sa Diyos? Meaning reverential fear. The one na nakakilala, nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. No? So, it's not for all people, but those who call on Him in truth refers to those who also fear Him, having a reverential fear of God. Ano sabi dyan? The Lord is absent? No. The Lord is near. Malapit. At nakikinig siya sa bawat pag-iyak at ililigtas niya sila. Napakagandang pangako ng Diyos dyan. Another is, those who fear God become friends with God. So yung mga naging natatakot, may pagkatakot sa Diyos na tumatawag sa katotohanan na malapit sa kanila ang Diyos, tinawag silang mga friends ng Diyos. Sabi ng Panginoon, the friendship of the Lord is for those who fear Him, and He makes known to them His covenant. That means the abiding presence and friendship with God are with us, we who are in Christ, we who fear God, and He delights to give us knowledge about Himself and His promises. Yan, mga minamahal ko, ang kagandahan na maging nasa presensya ng Diyos. Finally, ang presence ng Diyos kailanman ay di nalilisan pa sa atin. Wow, ganda. The presence of God will not depart from us. Pastor, hindi ko napipil ang presence ng God sa buhay ko. But take it note, it will not depart, He will not depart, He will not leave you nor forsake you. Jeremiah 32 verse 40, I will make them an everlasting covenant, that I will not turn away from doing good to them. Ang ganda nito. Ito, that refers to God's covenant to be wrought by our Lord Jesus Christ. Pero ito ay prophecy during the time of Jeremiah. And I will put the fear of me in their hearts, that they may not turn from me. No? Pasinin natin ang ginamit dito na pangako. I will not turn away from doing good to them. To the covenantal people of God, we, na tayo ay naging katipan ng Diyos by faith in Christ, God will not turn away doing good to us. Again, Psalm 23, verse 4, we know this verse, very familiar. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. Now, He restores my soul. Pagdating sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ang ganda. Even though I walk through the valley of the shadow of death. No? Kasama natin ng Diyos. And habang tayo gumagawa ng alagad, Jesus promises us, we know that, Matthew 28:20, I will be with you until the end of the age. Even in Hebrews 13 verse 5, pinapalayanan tayo ng salita ng Diyos, nasabi doon, huwag tayong magpapaalipin sa salapi. Free ourselves from the love of money, for God has said, never will I leave you, never will I forsake you. These are promises that God will not depart from us. Hindi ito magbabago. This is everlasting. Sakop nito ang nakaraan natin kasalukuyan at panghinaharap. Hindi na tayo malayo sa Diyos.
Subalit there are times wherein we could sense the withdrawal, temporary withdrawal of God's presence in our lives. There are times like that na tayo ay parang hindi tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. That God has hidden His face from us. Tinago na ng Diyos ang kanyang mukha sa atin. Sabi sa Psalm 69:17 and Psalm 143:7, hide not your face from your servant, for I am in distress. Make haste to answer me. Psalm 143:7, answer me quickly, O Lord, my spirit fails. Hide not your face from me, lest I be like those who go down to the pit. Nakita natin yung salitang, hide not your face from me, from your servant. Huwag mong itago ang iyong mukha. Well, para sa kanila, they have been in distress. Marahil may mga kaaway na umuusig sa kanila and they feel that God has abandoned them. Natatandaan niyo ba yung benediction na yung Aaronic benediction? Inaawit natin yun di ba? Ano nga yung kanta na yan? Maganda yun. Gusto ko yung benediction na yan. The Lord bless you and keep you. Ano pa? The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Twice na binanggit doon, turn His face toward you, make His face shine on you. Yan ang gusto natin palagi. Ng Diyos ang mukha ang nakaliwanag, maliwanag ang mukha ng Diyos para sa atin. Ang mukha ng Diyos ay nasa sa atin, meaning God's presence is always with us. Paano kung hidden His face ang kanyang presensya for the time being? Hide not your face from your servant. Yun ang ating magiging prayer. Have you prayed like that? When you feel that parang absent ang Diyos sa buhay ko? Parang hindi binabless ng Diyos ang buhay ko. Have you prayed like that? Yes, we need to. Especially if we don't understand what's going on in our lives. Ngayon, kung ang withdrawal ng presence ng Diyos sa buhay mo is because of ongoing sin, dahil patuloy ka nagkakasala, kaya ganyan, God has hidden His face on you, from you, anong solusyon dyan? The solution is for you to repent. Turn from your sin and go back to the Lord and beg for His mercy and forgiveness. And He promised to restore us back to Himself again. Back to our sweet communion in His very presence. Pero kung patuloy ka mag-enjoy sa kasalanan, I could tell you, God has hidden His face on you, from you. Okay, naunawaan natin yan. Pero, paano? Paano kung ang temporal withdrawal ng God's presence, mga minamahal ko, ay magaganap o nagaganap sa panahon ng obedience natin? Sa panahon ng pagiging, tayo naman naglilingkod, matapat naman natin ginaganap ang paglilingkod. Sa panahon din natin naunawaan ang mga di kagandahang pangyayari na nagaganap sa atin sa kabila na tayo sumasamba, tayo sumusunod sa Panginoon, tayo nagre-repent sa ating mga kasalanan, hindi natin maunawaan ang mga bagay na ito. We feel that God is so absent. We feel that God is not here with us. Anong ating pwedeng gawin? Are we going to continue serving God? Magtitiwala pa ba tayo sa Kanya sa kabila ng distress o paghihina ng loob na ating naranasan? Magpapatuloy pa ba tayong sumamba sa Kanya o lalayo na tayo ng tuluyan sa ating kaugnayan, sa ating fellowship, sa ating Panginoon? The answer is no. Huwag nating iiwanan ang Panginoon. Sapagkat ang totoo, hindi naman niya tayo talagang iniiwan. For the time being, marahil nais niyang lumago ang ating pananampalataya. Sa halip na tayo manghina, we should look to Christ. He is the greatest example of the withdrawal of God. God withdrew His presence, His aid, His help when Jesus prayed and when Jesus was crucified. In fact, hindi lamang nag-withdraw ang Diyos ng kanyang presence and help sa kanyang anak na si Jesus. Ang Diyos mismo ang nagpataw ng parusa sa kanyang anak. Iginawa ng Diyos ang kanyang matinding buod sa kasalanan sa kanyang anak na hindi naman nagkasala kailanman.
God withdrew His presence from Jesus. God shut His ears to Jesus' prayers. God placed His brutal judgment upon His only Son. And Jesus becomes the substitute for us. Tayo yung dapat parusahan ng Diyos, ngunit inako ng Panginoong Hesus ang bigat ng parusa ng Diyos pamagitan ng kanyang kusang loob na pag-aandog ng kanyang sariling katawan at tugo para mapawi lamang ang puot ng Diyos sa atin dahil tayo ay makasalanan at nais siyang tayo ay maligtas. Kaya po sa panahon ng ating mga pagdurusa at kawalan ng pandama sa presensya ng Diyos, maaari mag-isip po tayo ng ganito. Maaaring ganito yung ating maging mga damdamin. We may feel that God has placed us in the furnace of afflictions until our last breath. Yan po yung feeling ko sa ngayon sa totoo lang. Yung parang wala nang katapusang paggagamot. Wala nang katapusang babalik at babalik sa ospital, di ba? Mahirap ng ganun. No? Napipil ko yan. Minsan nahabag na ako sa sarili, sa aking asawa. Dahil natulong sa akin. Napipil ko yan, mga minamahal ko. We may cry in pain and say the cry of Jesus to the Father, "Why have thou forsaken me?" We may lose heart. We may doubt God's love. Yes, as human, we may think all this in the midst of our pain. But please do not deny Jesus until our last breath. Instead, keep on trusting Him. We may display all this kind of sort of emotions because of our being so weak and so frail. We have this composition of feelings and emotions that define us humanity, what kind of human we are, that we are hopeless, helpless, and we need to come to Christ. We may be so angry, so sad, so fearful. But again, do not turn our back to the Lord. Do not really deny the Lord Jesus Christ, especially when we are about to leave and depart. Our emotional response to suffering such as fear, denial of pain, sadness, or even anger cannot change our heavenly status. It will not erase our names in the book of life. Our death still becomes precious in God because of Jesus Christ. And our life is hidden with God in Christ. So we may display all this kind of emotions and feelings because we are human, right? And God is not being threatened by the way we react because He knows that we are frail dust. He knows that we are worn. He knows that we are weak. So let us look unto Him. In fact, Jesus knows all about us. Know what is happening to us. Alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Even yung count ng blood sugar, dumadaloy dyan. No? Alam ng Diyos yan. Yung mga bukol-bukol na yan, na bigla na lang lumalabas sa iba-ibang bahagi ng katawan. Alam ng Diyos yan. And He is so concerned. No? And He cares for us, whether we sense this care or not. We are not going to be condemned in the final day of judgment because of our weaknesses in dealing with such kind of bodily pain. Because we are weak in the midst of our suffering. No, our condemnation is already done. God declares us unguilty already. That is because Christ has taken all our weaknesses and all our sicknesses on the cross. He bore on His body all our weaknesses and even all our diseases. So God has His purpose in temporarily withdrawing His sweet presence in us through pain and sufferings. May layo nilang Diyos kung bakit parang hindi na natin napipil
para malayo ang Diyos sa atin. He allows us to go through this kind of hardship and sufferings in life. No, but it doesn't mean that God is absent from us. He wants us to learn with the Apostle Paul like this in Romans 8:18. Sabi ni Paul, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Hindi mayahambing sa kaluwalhatian sa atin in the future ang present sufferings na meron tayo. Sino ba ito nagsasabi na to? Sino ba yan? Paul. Here is the man of God. He was beheaded in the time of Nero because he served and he honored Christ. And yet, he was rejoicing in God. He said in Romans chapter 5 verse 3, "But we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope." Yes, God is producing in us endurance, character, and hope. When we feel His absence, God is leading us for that kind of experience. For us, it seems like not good, but for the eyes of God, it is what is best for us, as He sees it fit. He uses sufferings of various kinds to produce those virtues that He wanted to see in us. His withdrawal of His sweet abiding presence from us must be seen in the light of the future glory that we have in Christ. That's why when we are in suffering, we should look always to Christ. No? Sino sa inyo hindi nag-groan inwardly? Kailan kaya matatapos ang kalbaryo kung ito? Di ba? Pagkikipahing-kahing na, papilay-pilay na, di mo na maintindihan nangyayari sa buhay mo. You are hoping that one day, Lord, take me home. No? Yun ang dapat maging natin, pananaw. Problema sa mga Kristiyano, ayaw umalis sa daigdig na ito. Parang ito na yung heaven, gusto nila. Anyway, when we don't understand the future, because the future is unknown for us, no? We can trust the future to unknown God. Yan ang sinabi ni Corrie ten Boom. Siya yung isa sa mga Hudyo na nakaligtas sa concentration camp during the time of Hitler. Marami siya natulong ng mga Hudyo para maligtas. Learn to trust the unknown future to the known God, sabi ni Corrie ten Boom. So when we appear before Christ in His second coming, that is the final presence of Christ, there will be no condemning words. Wala nang paghahatol mula sa Kanya. But the words that we would hear from Him are only words of affirmation. Not condemning, but affirming. There will be no more crying and pain, but fullness of joy forevermore. We will be in His presence forevermore. We will see Him face to face. He, that is our transcendent God. We will see Him full of majesty and glory. We will enjoy His eternal presence forever and ever. If you are in Christ, I can say with all my heart, He abides in you. Not just today, but all throughout eternity. You have the Holy Spirit of God dwelling in you. But if you are not yet in Christ, if you keep on rejecting the gospel, even at this very moment, God's presence is not with you. Jesus is not with you. You may now be enjoying a life of sin and pleasure.
until death comes to you. But I want to warn you today, there is this terrible and also awful punishment that awaits you in hell. This is a very serious thing. Hell is the place of eternal punishment, and the Bible describes hell as a place away from the very presence of God. Away from the very presence of the Lord, you will be forever cut off, cast away for eternal sufferings and torments. And these sufferings is the unquenchable fire that will burn you in hell day after day without stopping. You will be with the devil, with the false prophets and teachers, and all who has rejected the gospel of Jesus Christ, the transcendent, majestic God and Savior, and the ever-present God who keeps on saving sinners like you. Do you want that to happen to you? Don't, because there is still an invitation from God today for you. I would like to invite you, or even urge you, to come to Christ and be saved. Be in His presence not just today. Be in Christ's presence not just today, but forever. You need to repent of your sins. You need to believe Him. You need to believe His words. You need to come to Him as a needy child. You need to beg for His mercy and forgiveness. For He desires that you should not perish. God loves you. He wants you to come to Him and be saved. He is the only way to God. You need to believe Him and be saved today. Do you want to experience God's abiding presence now and forevermore? Come to faith in Christ. Amen. Let's pray. Father, we thank you for your abiding, concerned presence upon us. We are unworthy. We fail you most of the time. We sin. We disobeyed, and yet it does not diminish your continuous love and supply for us. You still keep us warm, clothed. You still give us food to eat, oxygen to breathe. And most of all, your presence is with us every time we come here to listen to your word. So I pray, Lord God, that give us a heart that is always willing to worship you, always willing to be in your presence by learning from your word, studying it, and thanking you until we depart from this world and be in the final presence of the one who has saved us and the one who has redeemed us in our sinfulness. Thank you so much for this word. May you continue to edify your church for your glory. In Jesus' name, amen and amen.